Nagdaos ng annual party ang kumpanya sa accredited naming restaurant. Gumastos kami ng 300,000. Pagkatapos magbayad, hinabol kami agad ng may-ari na may dalang calculator. Boss Joe, gumamit po kayo ng isang kahon ng toothpick kanina. Kulang pa po kayo ng 10 piso. Sinulyapan ko ang resibo sa kamay ko. At napangiti na lang ako ng mapakla. Dumukot ako ng 100 at ipinatong sa mesa. Huwag mo nang suklian. Nagningning ang mga mata niya. Agad siyang ngumiti ng mapanuyo. Ay, Boss Joe, napakabait niyo naman po. Nako, nakakahiya naman. Sa susunod na pagbalik nyo, irereserba ko para sa inyo ang pinakamagandang private room namin. Pagbalik sa sasakyan, itong restaurant na to, inalis ko sa listahan ng mga accredited na lugar para sa kumpanya. 1 milyong halaga ng negosyo bawat taon. Hindi man lang makabili ng dangal na katumbas ng isang kahon ng toothpick. Akala niya kumita siya ng 90 pesos. Pero ang totoo, nawalan siya ng isang suki na bumuhay sa kanila sa loob ng 18 taon. Marunong siyang magkwenta, at marunong din ako. Boss Zhang, pasensya na kung may pagkukulang man kami sa pag-asikaso ngayong gabi. Bawi ako sa'yo sa ibang araw. Haha, Boss Joe, masyado ka namang formal. Napakaganda ng kinalabasan ng annual party nyo. Naging masaya kaming lahat dahil dyan. Sige, ingat sa pag-uwi. Naghihintay ang driver sa labas. Sumingit sa ngipin ko yung baka. Pakikuha naman ako ng isang kahon ng toothpick. May tinga ako. Sige po, sandali lang po. Heto na po, sir. Salamat. Ay, Boss Joe, aalis na po kayo. Oo, naabala na naman namin kayo ngayong taon. Maganda ang kinalabasan ng party. Salamat sa serbisyo ninyo. Nako, Boss Joe, napakabait niyo naman po. Kami po dapat ang magpasalamat sa taon-taon yung pagtangkilik sa negosyo namin. Mga 13, 14 na taon na rin, ano? Mga ganoon na nga po. 18 taon na. Oo nga pala. Ang bilis ng panahon, ang tagal na pala. Pahirap ng pahirap ang pagnenegosyo ngayon. Boss Joe, itong kahon po ng toothpick, babayaran niyo po ba ng cash o GCash? Fu Manlu, 18 taon na kaming magka-partner. Kababayad ko lang sa kanya ng 300,000 pisong bill para sa aming annual meeting. Tapos sisingilin niya ako para sa isang kahon ng toothpick. Boss Joe, maliit na negosyo lang po ito. Lahat po yan may puhunan. Tingnan niyo po, toothpick, tissue, sahod ng tao. Alin po dyan ang hindi binabayaran? 10 piso, puhunan na lang po yan. Isang kahon ng toothpick, may bayad pa. Nako, Boss Joe, grabe naman po kayo magsalita. Alam niyo naman po kung gaano kahirap ang sitwasyon ngayon, di ba? Tumaas ang presyo ng baboy, tumaas din ang gulay. Ang seafood, araw-araw nagbabago ang presyo. Tubig, kuryente, renta, sahod ng mga empleyado. Alin po dyan ang hindi pera? Itong restaurant ko, mukha lang malaki. Pero puro forma lang po yan. Maganda lang tingnan sa labas. Paggising ko pa lang sa umaga, libo-libo na agad ang gastos. Boss Joe, isa kayong malaking boss. Napakalayo na ng narating ng negosyo ninyo. Huwag na po nating pagtalunan itong ganito kaliit na halaga, di ba? 10 piso. Para sa inyo, parang pang-breakfast nyo lang yan, di ba? Ma'am, isang kahon lang naman ng toothpick. Palagpasin nyo na po, matagal na po nating customer yang si sir. Anong sinabi mo? Ano naman ngayon kung isang kahon ng toothpick? Hindi ba pera ang 10 piso? Ilang araw ka palang nagtatrabaho rito. Pero kumakampi ka na agad sa iba. Alam mo ba kung gaano kahirap ang negosyo ngayon? Kuryente, tubig, upa, pasahod ng mga tao. Alin dyan ang hindi kailangan ng pera? Iniisip mo na walang halaga ang isang kahon ng toothpick. Iniisip mo na nagtitipid ako sa maliliit na bagay. Sige. Ibabawas ko tong 10 piso sa sahod mo. Para matuto ka. Para malaman mo kung ano ang puhunan. At kung gaano kahirap kumita ng pera. Heto, sayo na ang sukli. Nako, Boss Joe, napakabait nyo naman po. Nakakahiya naman po sa inyo. Salamat po, Boss Joe. Ang galante nyo po, Boss Joe. Sa susunod na pagpunta ninyo, papagtabi ko po talaga kayo ng pinakasariwang mga sahog. At ng pinakamagandang private room. Ma'am, ang sekreto sa negosyo ay ang pangmatagalang pananaw. Mas maganda kung malayo ang tingin mo. Opo. Pangmatagalan. Ingat po kayo sa pag-uwi, Boss Joe. Labing-walong taon na ang nakalipas. Boss Joe, kumpleto na po ang order ninyo. Sariwang-sariwa po itong isda ngayon. Kakakuha lang po sa palengke kaninang umaga. Haha, ma'am. Kahit maliit lang itong restaurant nyo, ang sarap talaga ng pagkain.
Mula ngayon, dito ko na palaging dadalhin ang mga kliyente ko. Nako, napakabuti naman po. Ang palagi niyong pagpunta rito ang pinakamalaking suporta para sa akin. 18 taon na ang nakalipas, isa pa siyang taong totoo. Isang mangkok ng mainit na sabaw, at isang tapat na salita ay sapat na para gaman ang loob ng isang tao. Boss Joe, ang tagay na to ay para po sa inyo. Kung hindi po dahil sa suporta ninyo at ng iba pang mga suki, wala po ang Fumanlo restaurant ko ngayon. Talaga pong, hindi po ako magaling magsalita ng magaganda. Basta, maraming salamat po. 8 taon na ang nakalipas, namumula ang mga mata niya noong sinabi niya yon. Boss Joe, maraming salamat po sa pag-aalaga ninyo sa amin sa loob ng maraming taon. Kung nasaan man ang Fumanlo ngayon, ang tagay na ito po ay para sa inyo. 5 taon na ang nakalipas, perpekto na ang ngiti niya. Wala nang init sa kanyang mga mata. Tingin niya siguro sa akin, napakakuripot ko. Sige, itong 10 piso. Nako, Boss Joe, masyado naman po kayong formal. Nakakahiya naman po nito. Ngayong gabi, para sa isang pakete ng toothpick na wala pang 20 sentimos ang puhunan. Hiningan niya ako ng 10 piso. Sa loob ng maraming taon, gumastos ako ng 10 milyon sa restaurant niya. Sa huli, mas mahalaga pa pala ang isang kahon ng toothpick. Nagbago na ang puso ng tao. Kaya nagbago na rin ang restaurant. Boss Joe, magandang umaga. Mayroon po kayong meeting kasama ang mga supplier mamayang alas 10 ng umaga. Mamayang alas 3 ng hapon, may appointment po kayo sa financial advisor nyo sa bangko. May ipapagawa ako sa'yo, at kailangan gawin agad. Sabihin nyo lang po, maglabas ka ng internal na anunsyo. Simula ngayon, lahat ng reimbursement para sa mga salo-salo at handaan ng kumpanya. Basta galing sa Fumanlo ang resibo, hindi aaprobahan kahit kailan. Boss Joe, ibig niyo po bang sabihin, lahat ng reimbursement mula sa Fumanlo ay hindi na aaprobahan? Pero mahigit 10 taon na nating ginaganap doon ang ating annual party. Pati na rin ang mga karaniwang pag-aasikaso natin sa mga bisita. Malinaw ang narinig mo, i-post mo na. Sige po, gagawin ko na agad. Oo nga pala, sabihan mo na rin si Tandang Wu sa finance. Yung mga dati pang hindi nababayaran sa Fumanlo, bayaran ang dapat bayaran. Pero simula ngayong araw, kahit isang cash-in, bawal nang ilabas para sa kanila. Naintindihan ko. Siya ang pumili ng landas niya. Uy, nakita niyo ba yung internal na anunsyo? Anong anunsyo? Hindi na raw aaprobahan ang mga resibo mula sa Fumanlo. Simula raw ngayon. Talaga. Sa wakas, hindi na natin kailangang tiisin yung lugar na yon. Oo, totoo. Tinanong ko pa nga kanina para sigurado. Si Boss Joe mismo raw ang nagutos. Matagal na dapat pinalitan yan. Alam nyo ba, noong huling department dinner natin, umorder kami ng isda. Pagdating sa mesa, yung mga mata ng isda, kulay abo na. Halatang halata na hindi sariwa. Sabi ko sa waiter, palitan. Pautal-utal lang yung waiter. Hindi makapagdesisyon. Maya-maya, yung may-ari na mismo ang lumapit. Anong sabi niya? Ang dami niyang palusot. Kesyo para rating lang daw ng isda kaninang umaga. Maaga lang daw kinatay. Tapos sinabi pa na mahirap daw kumuha ng supply ng seafood ngayon. Sa huli, bibigyan na lang daw kami ng 2% discount. Akala mo kung gaano kalaking pabor yung 2% discount niya. Halos hindi namin ginalaw yung isda. Pero ayaw niyang i-refund. Maswerte ka pa nga. Noong minsan, may dinala kaming client doon. Napaka-importanteng business partner. Nabanggit lang ng client na masarap daw yung mani nila. Gusto pa raw niya ng isang platito. Dinalhan naman siya ng waiter. Hindi na namin pinansin. Pagdating ng bill, hulaan niyo kung ano. 58. 58 piso para sa isang platitong mani. Nasisiraan na ba sila? Gawa ba sa ginto yung mani na yon? Tinanong ko agad yung waiter. Pautal-utal, hindi makasagot. Tapos dumating yung may-ari. Sabi niya, special amber peanuts daw yun. Mahal daw ang puhunan, imported, at kung ano-ano pa, hindi ko na matandaan. Ang pinakamatindi, nandoon lang sa tabi namin yung client. Grabe, ang sama ng itsura ng mukha niya. Gusto ko na lang lamunin ng lupa sa hiya. Hindi lang presyo ng pagkain nila ang problema. Pati pagkuha ng resibo, sobrang bagal. Tuwing nag-e-entertain kami ng kliyente sa Fumanlo, inaabot ng 1 linggo bago ibigay ang resibo. O kaya naman, mali ang mga detalye. Kaya naiipit ang proseso ng reimbursement. Kinukulit ako ng finance. Ako naman, kinukulit ko sila. Tapos yung may-ari pa nilang babae, ako pa ang kinaiinisan. Narinig ko, sobrang kuripot din daw nila kahit sa mga empleyado nila. Paano mo nasabi? May kababayan kasi ako na dating food runner doon. Sabi niya, grabe daw kung makabantay sa gastos yung may-ari.
Yung pagkain ng mga empleyado, puro sabaw lang at walang lasa. Wala man lang kahit kititing na karne. Minsan, yung mga tirang pagkain sa gabi, gustong iuwi ng mga waiter. Kailangan pabantayan ng may-ari. Akala mo naman kung gaano kalaki ang kinukuha nila sa restaurant. Pati ang bonus, pinapatagal pa hanggat maaari. At kung pwedeng bawasan, babawasan pa. Lumaki na nga ang negosyo. Pero sila, naging mas sakim. Dati, akala ko isa silang restaurant na mapagkakatiwalaan. Pero nitong mga nakaraang taon, naging mas makwenta sila. Ang pinakamalala pa, hindi naman sumasarap ang pagkain nila. Ang dami ko nang napuntahang restaurant. Yung iba, pagaling ng pagaling. Sila, pabaya ng pabaya. Nung huli, nag-birthday ang isa sa pamilya ko. Nagpa-reserve ako ng private room bago pa man. Pero pagdating namin doon, yung waiter, buong oras nakasimangot. Sobrang bagal mag-serve ng pagkain. Tapos, nung humingi kami ng tubig, 3 beses na kaming tumawag, walang pumapansin. Sabi pa nga ni Mama, hindi ba sila welcome sa mga walk-in na customer? Ang galing talaga ng ginawa ni Mr. Joe ngayon. Matagal ko nang nararamdaman na may mali. Pero nahihiya lang akong magsalita. Kasi si Mr. Joe, ilang taon nang doon ginaganap ang annual party natin. Akala ko pa naman, paborito niya talaga yung restaurant na yon. Siguro may nangyari na talagang hindi niya nakinaya. Kilala niyo naman si Mr. Joe. Hindi yun pumapatol sa maliliit na bagay. Para kay President Joe, ang galing makakita ng problema, at mabilis na nakaalis. Mukhang matagal na pala itong tinitiis ng lahat. President Joe, pinapatawag niyo raw po ako. Nailabas na ba yung announcement? Naipadala na po sa internal email at sa bulletin board. Sabay pong ipinaskil. Dapat natanggap na ng lahat ng departamento. Anong reaksyon ng mga empleyado? Maganda po ang naging reaksyon nila. Nung dumaan po ako sa pantry, narinig ko pong marami ang nagsasabi na matagal na raw dapat pinalitan. Mabuti kung ganun. Nga pala, pakisabi kay Wu ng finance na pumunta rito mamayang hapon. Kakausapin ko lang siya para kumpirmahin yung proseso ng reimbursement pagkatapos nito. Sige po, nang mailabas ang anunsyo, nagkagulo ang buong kumpanya. Pero hindi ito gulo dahil sa reklamo, kundi dahil sa matagal ng kinikimkim na inis. Boss Wu, paano po ay po proseso itong mga reimbursement slip mula sa Fu Manlu? Nailabas na ang anunsyo. Pero lahat po ito ay para sa entertainment expenses noong nakaraang buwan. Ang petsa po ay bago pa ang anunsyo. Lahat ng nangyari bago ang anunsyo ay proseso ayon sa normal na proseso. Lahat ng pagkatapos ng anunsyo, ibalik lahat. Sandali, ipunin mo lahat ng resibo mula sa Fu Manlu na may petsang pagkatapos ng anunsyo. Ihiwalay mo. Ako na ang mag-i-email sa lahat ng departamento para sabihan sila. Sige po. Pero, Boss Wu, sa totoo lang po, nitong mga nakaraang taon, yung mga reimbursement slip ng Fu Manlu. Sa tuwing dumarating sa akin, sakit sa ulo. Yung mga resibo, laging mali o kaya laging huli. Minsan, kailangan ko pang kulitin ng paulit-ulit. Alam ko. Dati kasi, si President Joe ang pumili kaya wala tayong magawa. Mabuti na lang at nagpalit na ngayon. Hindi na sakit sa ulo. 58 kway para sa isang platitong mani. Kapag inilagay ang ganitong bagay sa reimbursement form, siguradong magtatanong ang audit department kapag nakita nila yan. Sir Wu, sa tingin niyo po, bakit kaya biglaan si Mr. Joe ngayon? May nangyari po ba? May sariling dahilan si Mr. Joe. Gawin na lang natin ang trabaho natin. Ingat po kayo, Mr. Joe. Salamat po sa lahat. May mga taong dapat manatili na lang sa nakaraan. Mr. Joe, Happy New Year po. Pasensya na po at nahuli ang aking pagbati. Naway magkaroon ng panibagong simula ang inyong kumpanya sa bagong taon. At sana'y umapaw ang kayamanan. Bukas po, sa ika-10 ng buwan, ay ang inyong grand opening. Gaya po ng ating nakagawian. Ihahanda na po namin ang inyong opening banquet, ha? Alam ko pong abala kayo. Kaya ako na po ang maingat na pumili ng mga putahe para sa inyo. Ito po yung mga paborito ninyo at pinakaswerteng putahe noong mga nakaraang taon. Nagtaas na naman. Medyo mataas ang presyo. Pwede bang magkaroon ng 10% na discount? 000 model.